Hindi tayo gagamit ng oven, hindi rin tayo mag-i-steam. Makakagawa tayo ng cheesecake plan. Panoorin ninyo hanggang sa dulo. Pamilyar ba kayo sa Ribonets na pangalan? Ito nga pala ay sikat sa Taguig. Masarap nga yung kanilang crinkles, cheesecake, saka yung ganitong mga mamon. Ito nga cheese cupcake yung gagamitin ko sa recipe na ito. Caramelize ko nga muna itong asukal dito sa aking baking pan. Pwede din naman yung llanera kung meron kayo dyan. Then set aside muna natin yan. Then ito naman sa aking lagayan ay maglalagay nga ako dito ng 3 pirasong cheese cupcake. Hindi ko natatanggalin yung cheese nito sa ibabaw. Makadadagdag din kasi ito sa sarap nitong gagawin natin. Yung iba nga ang ginagamit dito ay yung lemon square na cupcake. Pwede rin yung fudgy bar, yung vanilla flavor. Tapos ay dudurugin ko nga lang ito gamit yung aking mga kamay. Nag-gloves na nga rin pala ako. Kung wala ka namang gloves ay pwede naman basta maghugas ka lang ng kamay. Then pag ganito na ang itsura niya ay okay na nga iyan. Then ilalagay ko naman itong isang lata ng creme densada. Hindi na nga pala ako dito nag-add ng asukal kasi sakto na yung tamis nito. Baka sumobra naman kasi sa tamis. Vanilla essence o vanilla extract ay pwede ka namang maglagay. Wala kasi ako, naubusan ako kaya hindi na ako naglagay pa. Gagamit din pala ako dito ng 2 perasong itlog. Gamit ang aking wire whisk ay hahalu-haluin ko lang itong maayos. Pag na-mix na siya na maayos ay set aside ko naman ito. Sunod naman ay 2 cups ng tubig. Nilagay ko na nga lang ito dito sa kaserola. Saka ko naman nilagay itong unflavored na gelatin, yung kulay puti. At mekos-mekos lang din ito hanggang sa matunaw na nga yung gelatin at ma-well combine na siya ng maayos. Saka ko naman ilalagay dito yung unang mixture na ginawa natin. Then halo-halo lang din, saka ko naman bubuksan na yung kalan sa mahinang apoy lang. Pag napapansin mo na medyo pumubula-bula na yung pinakagilid niya, ay okay na ito at pwede nang patayin yung apoy. Huwag mo siyang pakuluin o kagaya ng para kang nagtitinola na kumukulo yung tubig. Saka mo naman ito isasalin do sa ginawa natin kaninang asukal na kinaramelize tapos ay pinalamig. At rest na nga natin muna ito. 2,000 years later. After 2,000 years ay malamig na nga ito at medyo matigas na nga. Kaya pwede na nga natin ito isalin sa lagayan at pwede na rin kainin. Nilagay ko nga ito sa rep ng mga around 30 minutes. Kaya malamig na siya at pwede na talagang kainit at masarap na. Bare months na kaya marami ng okasyon ng magaganap. Kung nag-iisip ka ng dessert ay ito ay pwede mong gawin. Sa 4 na sangkap ay meron ka ng masarap na cheesecake plan. Kahit wala kang oven or steamer ay makakagawa ka ng ganitong dessert. Ano pang hinihintay mo? Ilagay mo na ito sa bucket list mo para pagdating sa Bare Months ay marami kang lulutuin kagaya nitong dessert. Napaka-soft at napaka-creamy ng dessert na ito. Subukan nyo na! Meron nga pala akong bagong pinagkakalibangan ngayon. Ito nga pa yung larong PH Joy. Ito ay bawal sa bata at mga menor de edad. Ito'y hindi sa pilitan at kung sino lang ang may gusto. Nasa bahay ka man or nasa biyahe, pwede kang maglaro nito kahit saan. Marami kang pagpipilian na laro at marami nga pala itong mga bonuses. Kaya ilalagay ko sa comment section kung sino yung willing na mag-register. Manalo at maglaro sa PH Joy. Bye-bye! Sa susunod ulit!